Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 14, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 1, verse 29 to 39. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala nila kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo. At nagkatipon ang buong bayan sa pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel po natin ngayon, pag isinum up natin, makikita natin na yung activity ni Jesus for the whole day ay punong-puno ng schedule. Sobrang active niya nung araw na iyon. Nandun yung pinagaling niya yung biyanan ni Simon, nagpagaling siya ng maraming may sakit, nagpalayas siya ng mga masasamang espiritu. Kaya makikita natin dito, literal na ibinuhos niya ang kanyang sarili para sa iba. At dito, naging mas matingkad, no? Yung detalye ng ebanghelyo. Ano ang sabi doon? Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Hindi siya natulog ng mas matagal, bagamat pagod siya. Hindi siya nagplano ng mas maraming gawain, kundi bakit siya bumangon ng maaga? Pinili niya ang katahimikan. Nagpunta siya sa ilang na pook at doon nanalangin. Yung ilang na pook ay hindi lang isang location. Ito ay simbolo ng space na kung saan tahimik ang lahat. Walang palakpakan, walang request, walang ingay. Tanging ikaw lang at ang Ama. Kaya sa gospel, malinaw na yung pananalangin ni Jesus sa madaling araw ay hindi ibig sabihin tumatakas siya sa kanyang misyon. Kung hindi, hinaharap niya yung pinanggagalingan ng misyon. At yun yung panalangin. Kaya nang hanapin siya ng mga alagad at sabihin, "Hinahanap po kayo ng lahat." Hindi siya bumalik doon sa pinanggalingan para magustuhan ng tao. Sa halip anong sagot niya, kailangan din nating lumipat sa ibang bayan. Marami sa atin ay pagod. Hindi dahil marami tayong ginagawa, kundi dahil nauubos tayo ng walang pinanggagalingan. Nakakapagod. At yung pagod natin ngayon ay nanggagaling sa tumutulong ka, nagbibigay ka, naglilingkod ka. Pero alam mo kung minsan, tahimik ka ring nauupos, dahan-dahang nauubos. Kaya anong tinuturo sa atin ng gospel for today? Na kahit si Jesus nga, kailangan niyang manahimik, huminto at manalangin. Kung si Jesus nga mismo ay hindi nabuhay sa lagi lang pagiging busy,
bakit nating inaakala na kakayanin natin kung walang panalangin? Kaya ngayong araw na ito, bigyan natin ng challenge yung sarili natin. Maglaan tayo ng 5 to 10 minutes na katahimikan bago magsimula yung araw. Hayaan mo ang Diyos ang mangusap sa iyo. Unahin natin yung Diyos bago ang cellphone, bago ka mag-scroll. Magdasal kahit ng isang maikling panalangin. Kaya congratulations po dun sa mga pagising na pagising. Hinahanap yung cellphone nila para hanapin yung lumalim at mamunga gospel reflection. Ito yung kailangan natin gawin. Sa madaling araw, hindi kailangan magmadali. Ang kailangan natin, manalangin. Let us pray. Panginoong Jesus, ikaw na bumangon sa madaling araw upang manalangin. Turuan mo akong humanap ng katahimikan sa gitna ng aking pagiging busy. Ibalik mo kami sa iyo kapag kami ay napapagod, nalilito at nauubos. Nawa ang panalangin, ang pagiging pinanggagalingan ng aming paglilingkod at hindi ang huling natitirang oras ng aming araw. Amen. Mga kapatid, kung may kakilala kang sobrang pagod na pero hindi marunong huminto, i-share natin yung audio gospel na ito. Ganon din sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kapamilya, sa ating mga kaklasmate. Alam nyo, minsan sa simpleng pag-share, nagiging paanyaya to para bumangon din sila sa panalangin. Muli, ang aking paanyaya, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.